Pakinggan niyo itong balita. Aba, magugulat kayo rito. Kagulat-gulat ito. Nagbago po si Sara Duterte. Vice President Duterte ng pahayag. Ah, hindi daw niya nanaising agawan, si Pangulong Marcos Jr. Aba, pakinggan niyo itong balitang ito, ha? Baka magulat kayo rito. Ano kayang nakain ni Vice President? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Atin munang pakinggan. Nais agawin o pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang anumang kilos protesta Hindi para daw. patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni VP Sara na may sinumpaan siyang mandato na ipagtanggol ang saligang batas, kaya't hindi siya gagamit ng iligal na paraan para lamang makuha ang kapangyarihan. Wow. Mas nanaisin pa niya nitong manatili sa tungkulin ng Pangulo at makita ng publiko ang kanyang tunay na pagkatao. Ayan, oh. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Ayan, oh. Ang tindi, ha? Ayan, oh. May pahabol gaano kawalang hiya. Oh, pero, paano yan? Duterte supporters, mga DDS. Eh kayo, yan ang panawagan nyo. Resign, rally, people power. Eh yung palang inyong sinusuportahan si Sara Duterte. Hindi naman pala yun ang gusto. Ayaw daw niya ng ganon. Yun daw extra na galaw na malayo sa saligang batas, ayaw daw niya yun. O, pero bandang huli sinabi niya basta gusto daw yung makita ng taong bayan yung kawalang hiyaan ng Pangulo. Gano'n naman ang kanyang banat. Diba? Mukhang iba yata ang hangin na nalalanghap ni Vice President sa kanyang mga biyahe sa abroad. Pag nasa abroad siya at ini-interview siya ron ng mga, hindi ko alam, hindi naman yata reporter nag-interview sa kanya, mga vlogger. Iba ang sinasabi niya, galit at may mga banta pa. Pero ngayong umuwi ng Pilipinas, ganyan na sinasabi. Kanyang inaalaala yung sinumpaan sa saligang batas. At ayaw niya ng mang-agaw daw ng kapangyarihan. Ayaw daw niyang agawin ng sa marahas na pamamaraan ang posisyon. Pero meron siyang batikos na gusto niyang makita ng taong bayan daw ang kawalang hiyaan ng gobyerno. Wow! Ano yun? Talagang iba talaga, ha? So, sa aking personal na observation, opinion, ay mukhang nag-iiba ang mga statement ni Sara Duterte conforme kung saan siya nandun lugar. Ulitin ko, pag siya ini-interview sa labas ng bansa, marami siyang banat sa gobyerno. Pero pag uwi rito, ayan, iba ng statement. Kaya tuloy pati yung mga Duterte supporters, masisira ang ulo nyo pagka ganyan. Kayo lang pala ang may gusto eh. Kayo pala lang ang may gusto ng extra na galaw na labag sa batas. Tulad ng people power, pagpapabagsak ng gobyerno, pang-aagos sa gobyerno. Kayo lang palang mga Duterte supporters ang may gusto. Yung palang Sara Duterte, ayaw niya yung ganon. Paano yan? Magkaiba yung inyong ginagawa at sinasabi. Saan maniniwala ang mga Pilipino? O pwede naman sigurong nare-realize ni Sara Duterte ang alana. Kahit anong gawin nila, 2 taon na lang, hindi nila kayang pabagsakin si Pangulong Marcos. O baka iniisip niyang wala na. Naggastusan lang tayo na kung ano-anong ating mga pinagagawa, wa-effect, walang suporta mula sa mamamayang Pilipino. Baka naisip ni Sara yun. O baka din naisip ni Sara na wala na tayong magagawa. Ang kanyang ama at dating Pangulo ay talagang nakakulong na sa ICC. Wala tayong magagawang maibalik pa yan, aliban pagkatapos ng trial kung kinakailangan. Wala na rin silang sigurong magawa na yung impeachment ay tuloy na. Hinarang sa Kongreso, walang nangyari. Napunta sila ng Korte Suprema, wala pa rin nangyayari. Ngayon ay tuloy na rin ang trial.
nakikita na siguro ni Sara Duterte na ang lahat ng kailang ginawa walang epekto at tuloy-tuloy ang kanilang hinaharap na problema sa ICC, sa impeachment at yung mga posibleng kaso pa. Wow, siguro ganon. Yun ang aking sariling interpretation at opinion. Kaya nga lang ang tanong natin dito, anong nangyari ngayon mga Duterte followers, supporters? Pag nagsasalita kayo sa social media, lalo na po yung mga vlogger nila, akala mo may numero sila. Akala mo overnight maaagaw nilang gobyerno. Yun naman pala parang sumusuko na si Sara. Wala daw sa kanya sinumpaang tungkulin yung mga agaw ng kapangyarihan. At hindi daw siya payag at ayaw niya ng marahas na pamamaraan. Ay ano yan? Kayo mga taga-suporta ninyo ng mga Duterte. Anong gagawin nyo ngayon yan? Iniwanan na kayo. Ayaw pala ni Sara yung inyong ginagawa. Ayaw pala ni Sara yung ganyang klaseng mga galaw. So marami yung dahilan paliwanag ko na. Napagod na, nagastosan na, ala rin. Tapos tuloy pa rin ang kanyang problema sa impeachment trial na hindi na niya kayang pigilan. Pati yung problema sa ICC, hindi na rin kayang pigilan. Tuloy-tuloy ang gastos. Ganon ang nangyayari ngayon. So, malinaw na naman sa aking paniniwala na hindi nagmaterialize, walang kinahinatnan yung kanilang mga panlalait, pagmumura, paninira ng personal sa gobyerno. Mukhang naramdaman na ni Sara Duterte na siyang gustong iupo ng mga maka-Duterte na kapag napaalis nila si Pangulong Marcos, siyang uupo dahil Vice President, ayan na, nagsalita na. Ang linaw na kanya sinabi. Ayaw niya ng extra or malayo na sinasabi ng saligang batas sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ayun, nagising na. Maaring una, nagising na. Pangalawa, napagod na. Pangatlo, tinanggap na niya ang kapalarang hindi talaga pwedeng daanin sa ganyang pamamaraan. Dahil matatag ang saligang batas. Matatag ang ating mga sundalo at kapulisan. Matatag ang mamamayang Pilipino na hindi sasama sa ekstrang galawan na malayo sa saligang batas at ayaw ng karahasan. Ayun na, di ba? Ano bang ating sasabihin dito? Mabuhay ka, Sara Duterte, nagigising ka na? O yan parte lang ng inyong mga saywar na mga statement. Pagkatapos pag naging negatibo, i-deny bukas makalawa. Pag positibo, pangangatawanan. Ayun kasi ang inyong record Marami kayong sinasabi, pag negatibo, i-deny. Marami kayong sinasabi na malayo sa ginagawa ng inyong supporters. Paano ngayon yan? Nagulo na yung tabakuhan. Paano kakambyo ang kanilang mga vloggers? Ang kanilang mga taga-suporta? Mahirap mag-reverse pagkaganyan ng statement ng inyong kliyente at ng inyong itinutulak sa posisyong malabo pa sa sabaw ng pusit.